Nagbabalik po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rozon. Kasama pa rin po natin si former Congressman Tong Payumot. Tong, naiwan natin yung issue ng source cards. Dahil dito, sinasabi ho ninyo, nakikita ninyo sa Bataan, no? In one town, dahil hindi mo na kinontest yung buong distrito, na talagang nagkakaiba yung mga numero. At binanggit nga natin, sa CF cards, pwede nagkagulo dyan, no? Sa tingin mo ba dapat ma-divulge talaga yung source code nitong mga CF cards bago magkaroon ng panibagong halalan? Palagay ko. That's the key of any computer system and so on, is the source code. And marami naman nagsasabi, pag namili ka ba ng 747, bibigay ba sa iyo ng manufacturer yung source code? Siyempre, hindi. That's for them. But the point is, this is not just a merchandise. This is a democratic system that rests on clean, credible, and transparent election. Kung hindi mo alam yung source code, pwedeng gawin ng lahat ng gagawin at walang depensa ang mamamayan. Mahirap talaga. Alam mo, Congressman Payumo, mas sabi nga natin na marami ngayon nananawagan, no? Na reviewin nga itong sistema ng PICOS. As a matter of fact, nagkakaroon uli ng panibagong bidding, no? Sa COMELEC. Sa tingin mo ba kailangan lalong tignan ng COMELEC? Not necessarily sabihin natin pagdesisyonan yung iba't ibang mga protesta na nangyari, pero tignan ng COMELEC kung bakit nagkakaroon ng ganitong pananaw yung mga ibang tao na pwede talagang bilhin ng election. Yes. Ako, I will divulge. I will not name names. My staff had been approached before the election. Pinangangako ko sa akin, 60-40, 55-45. How? Oh, may algorithm daw sila. Pag umabot ka na ng 40 yung kalaban mo, talbog ng talbog yung boto. Mga ganon, no? Hindi kami kumagat. Natalo ako ng 60-40 in 3 towns, 55-45 in 3 towns. Pero nagkamali nga pa sila ng pagpili ng bayan, no? Iyan ang mga dahilan. Pero dito sa nangyari, I do not think the Smartmatic high management are involved. Kumita yan sa pagbenta ng PICOS, ng systems, doon ng kanila. I don't think the COMELEC also at the higher level are involved. I suspect these are the rogue technicians from both sides getting together na, oy, pag-negosyohin nyo naman kami sa baba. Ito ang mga, it's all over town na nag-a-approach. Ito nga sa 2016. Na meron na? Meron nang lumalapit. Hindi pa nila alam yung... these are mga ano ang going rate? Ha? Ay, nako. Sasabihin ko sa iyo yung nakaraan. Ewan ko ngayon. Sabi nun, 25M. 25M per town? For congressman. For congressman. Kasama na yung 6 towns. Iyon, noon. Alam ng lahat yan. People are saying, Congressman Tong, I hope you don't mind, if you are really an advocate for clean elections, bakit hindi rin ninyo tinuloy, at least even yung sa HRET, kung saan kayo natalo sa lokal, why didn't you file a protest in HRET? And why did you just concentrate in Dinalupihan? 2 reasons. 1, alam ko sa HRET. Alam ko rin mga galaw dyan. Galaw natin dyan. Mga kasama nating dati. At yung nangyari nga kay Toti Carino. Last day doon sa naupo. It's a Pyrrhic victory at saka mas magastos, no? Pangalawa, yung ebidensya, dahil pinag-file ko yung mayor, mga boto, mga ballots, dadalhin sa Kongreso. Tapos babalik dyan, magulo. Sasabihin, napalitan yan. Kaya kako, paparayan ako, chain ito of na lang. custody. And yes, at mas gusto ko kasi fast resolution to find out the truth. Dito na lamang sa circumscribed community. At the interest of the townspeople are there hanggang ngayon. Kung sa age rate ako, siguro nalimutan na yan. Okay. Doon, yung mga konsihal, yung kanilang mga
pamag-anak, binabantayan ito. Not mauupo sila dahil hindi sila nag-file, pero gusto nilang malaman ng katotohanan. And I think that is very important. Sinabi ho ninyo na set aside muna yung posisyon ng mayor. Sa posisyon ng councilor, ilan ang mababago, no, sa resulta kapag nasabi natin totoo yung sinasabi ho ninyo? Hindi pa tapos, pero nakita namin yung mga line-up ng mga, wala nakalusot sa kanila, by the way, wala nakalusot, kahit isa. Hindi pa nangyari yun before, no? Ang difference ng PCOS count and manual count are all in favor of our candidates. Okay. Hindi ko alam to kung sapat para mausog. Siguro yung number 8 or 7, doon magkakatalo. Pero dito wala nakalusot. And just to show you also, our vice mayor dati, 3-termer, landslide palagi, gumraduate na kaya bumaba sa konsihal. Hindi naka number 8. Hindi naka number 9. Hindi naka number 10. Number 12. So obviously, hindi alam yung terrain ng mga nagprograma nito. Basta hara-harabas na lamang. No? Kaya these are the reasons also. He wants to find out kung talaga number 12 siya. At, I know this issue is not isolated only in Bataan. There are other areas, no? Si former Congressman Glenn Chong naging guest na dito ni Kuya Daniel. At meron rin binabanggit na ganitong nangyari rin sa kanila sa Biliran, kung hindi ako nagkakamali. Nag-usap na rin ba kayo ni former Congressman Glenn Chong and shared notes with regard to his experience? No, but I see his posts sa Facebook. But with him, no. I have with Gas Lagman. Okay. Anong sabi ni dating Commissioner Gas Lagman? Sabi niya, sigurado siya, nasa CF cards lamang to yung mga local, no? Yung sa 60-30-10 na sinasabing, and I'm not delving sa mga mathematicians, mga technicians yun. Hindi kaya ng all over, marami na CF cards, but sa transmission maaari nangyari yon sa consolidation and canvassing, no? So, hindi ako nakikialam doon. But to the credit of COMELEC, napabuksan namin ito because we appealed to the COMELEC when the judge, RTC judge sa Bataan, Pampanga, dismissed the protest for being one day late. It's a long story. But pumunta kami sa COMELEC, unanimous, three-member division, pabuksan because transparency should be above technicality. Inakyat pa nila rin sa NBank, 7 members, unanimous, buksan. Kaya to the credit of the COMELEC, what we are able to do now is because of them. So, at naniniwala akong walang pakialam sa taas doon. Yung mga rogues ilalim. Sa Smartmatic, ganun din ang tingin ko. Ngayon, palapit na palapit ang 2016 elections, no? Kagaya ng sinabi ko kanina, nagkakaroon uli ng parallel bidding sa COMELEC with regard to additional machines, no? Na bibilhin ng COMELEC para sa eleksyon. Ngayon, sa tingin mo ba, Congressman Payumo, nanganganib ang totoong masabi natin kagustuhan ng bayan natin kapag hindi talaga bubuksan itong mga CF cards, source codes para mapag-aralan ng iba't ibang mga partido? Yes, pero mukhang late na. I don't know how long will it take to disclose, study the source code and so on. Pero merong isang nabanggit na siguro itong hybrid proposal. Hybrid, oo. Ako, I am for it. You have been to the voting at precinct level in your province. Alas 2 pa lang ng umaga, alam na sa presinto. Alas 5 pa lang ng umaga, nagpapaputukan na sa bayan. So there is no time really being saved by buying all these PCOS at such huge. Mano-mano na lamang sa precinct level. Nakatingin yung mga watchers mo, nakatingin ng watchers ko, may nakatingin sa bumabasa,
Pag bumasa ng mali, minsan, mababatukan yun. Tatanda na, hindi. Magkaroon man ng dayaan, tingi. Pero dito, ang dayaan dito, wholesale. At isang pindot lamang ng isang programmer, patay ka na. Eh doon, you have to have an army colluding and so on. No? Tsaka, one proof, in the last barangay captain Yun, election. tatanungin ko nga. Oh. Next. Oh. Manual yan. Manual. Walang, sa Dinulpihan, sa Bataan, wala akong narinig, ewan ko sa buong Pilipinas, na nagprotesta. Akseptado ng lahat. Dahil naroon sila. Pati yung Thai, hindi naman Jack and Poy, toss coin na lang. Toss coin. Yes. That means akseptado. So, why not do that? And then, sa canvassing, consolidation, transmission, yun ang dapat transmission para wala ng mga lintang bidol na masasagap ito from a slow mail from Mindanao to Manila. Ano nangyari ho sa inyo sa Bataan, well, sa Dinalupian, sa barangay, no? Meron rin ako nabasa na talo pa rin kayo sa barangay elections. Hindi ko alam hindi ko binilang and so on, no? But all of those barangay captains, kaibigan naman ng both, mas kaibigan pa nga namin dahil matagal na kami roon, no? But ang importante sabihin ko lang ano man ang nangyari, tinanggap ng tao ang resulta. Ngayon meron tayong bagong COMELEC chairman, no? As a matter of fact, kahapon ni-reappoint ni Pangulong Aquino si COMELEC chairman Andy Bautista dahil hindi siya na-confirm, no? Hindi nag-submit ng papeles niya sa CA, so he had to be reappointed and add interim appointment so that he can continue as functioning as chairman of the Commission on Elections. Sa tingin ba ho ninyo na meron bang kakayahan at credibility si Chairman Andy, no, para talagang ma-ensure yung masasabi natin isang malinis na halalan sa darating na 2016? Yes. He is not an election lawyer, but he is a lawyer. And yung position yung pinanggalingan PCGG is a very important cog in the wheel of government. And I did not really interact with him. I interacted more with his brother who was running for senator sa Bataan. Noon, nagkasama kami nila President Pinoy. But I've been reading his column. He was a columnist in the Philippine Star. Yes. And in the last column, may binanggit siyang parang, and I quoted that in, parang may binanggit siyang, ang nangyayari sa kanya is parang scripted also. He's being nudged to certain actions, including na itong appointment na ito. That got me to thinking that what I'm doing also, I'm being nudged. Hindi naman ako makikinabang dito Why am I doing this? Simply to find out the truth. I'm being nudged not to let go. By the way, Senator Pimentel, Yes. nakausap ko. Yes. He was the first victim of dagdag bawas. Yes. Sabi niya, huwag mong bibitawan yan, Tom. Ako, hanggang ngayon, hindi ko pa binibitawan yung kasong ipinail ko sa isang COMELEC officer. I don't know. I'll mention his name. I think Sinon Uyem. Hanggang ngayon, nag-a-appear pa ako sa Balanga. Only to teach people lessons. Kung hindi natin gagawin yan, walang mangyayari. But, it may be a little contribution. So, hindi ko binibitawan ito. No? I said, dito lang, we will be proven right or proven wrong. No? If sa mayor, makuha, kung genuine ballots, okay sa akin. Pero nakita namin na talagang bogus ballots ito, hindi pa. So ang sinasabi nga ho ninyo bogus ballots dahil nung binuksan ninyo yung ballot boxes, naka-separate full envelopes na.
yung mga resulta ng bawat kandidato. Uniformong itsura ng mga wrapper o envelope, May no? pangalan na. No, yung nakalagay na pangalan doon, yung mga revisors ang naglagay, no? Okay. Pero nilagyan din siyempre nilang pangalan kung anong presinto para sa pagbalik naroon, no? Pero ba't hindi man lang inalis sa wrapper? Kaya halata, you know why? Mangyari yung judge, dinismiss yung petition, ay yung protest. Siguro, hindi na mabubuksan to. Ganyan na lang. That's how things happen in real life. Nakita namin, no? Hindi dapat ginagalaw yan in an automated election. No touch yan. Well, sa tingin ba ho ninyo, let's say, kasi sinasabi nga natin ang akala na natin, savior nga itong PCOS machine dahil mas mabilis ang pagbibilang. And we would know the results of the election maybe in the most 2 days, yung nagtatagal lang yung canvassing, no? Yung confirmation sa electoral tribunal, whether it's the president or the senators sa COMELEC. Kung ganito ang pananaw ho natin dito sa ginagamit na makina, may pag-asa pa ba na yung resulta ng eleksyon sa 2016 ay mapagkakatiwalaan natin? But before that, we'll go first to some reminders. Sa 2016, ako napakalapit na para yan. Kong Tong, so please answer the question. How will we look now in 2016 as a final message? Well, if it's still the same system and there's no source code review and digital signatures na hinihingi ng mga independent technicians na watchers and so on, yung AES watch, mahirap. Yung problema natin ito, babalik sa 2016 at presidential pa yan, no? Kaya't there's nothing wrong with automation. Other countries had made success out of it over time. Yes. Sa US, merong OMR, Yes. merong PCOS type, yung OMR, yung touchscreen, Yes. and so on. At siguro, if there had been hue and cry because of cheating, it would also have fallen by the wayside. Yes. But they did not. Iba ang sistema at saka kultura doon. But there had been other countries that went back to manual. Sina Gas Lagman, alam yung mga countries na yan. You mentioned about half a dozen countries and so on. No? So, tayo dito, maraming nangyaring questionable. Magdahan-dahan muna tayo, no? Itong hybrid, the consolidation, transmission, and so on, automate yan. Kailangan yan. Pero using PCs, hindi PCOS na saksakan ng mahal, no? Na pwede nga i-donate sa mga classrooms after it's used. Every 3 years, may bagong PC ang mga estudyante. At mura. Magkano ba ngayon? 10,000 lamang. Pero kung bibili ka ng mga daan-daang libo, baka makuha mo yun ng 5,000, no? Magkano ang PCOS? So, yan ang aking point. Okay. Maraming salamat, Congressman Tong Payumo, and hopefully you will continue with your crusade to bring clean elections dito sa ating bansa. Muli, sa ngalan po ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Luzon, ako po si Congressman Erin Tanyada, ang inyong pansamantalang nakasama dito sa programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Luzon.